Magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos kasi yan, panibagong taon para sa atin, panibagong opportunities para bumait, para magbago, at ayun, para tumulong din sa kapwa. Yes. So yun din, ako din gusto ko lang i-excite tayong lahat, no? Na remind natin na there are very real, tangible, and available reasons for us to renew hope this year. Na chance na natin to involve them again, to bring them in, to let them experience again church in its beautiful light ngayong Jubilee of Hope. Yan, maganda ring i-project. Halimbawa, as a family, anong plano nyong gawin ngayong Jubilee year? Or as a company or as a group of friends? Exactly. Para sa akin, Year of Grace din kasi ngayon 2025, 10th anniversary ko rin sa priesthood din. Ay, oo nga! So, 10th anniversary ko. So, December, di ba? Hindi. July ako. July. Ayan na. July ako. Pero, anong date yun? July? 4. July 4. 4th of July. Independence Day. Doon ako sa US anniversary. Napakahirap tandaan, di ba? So mga kapadscast, alam nyo na. Wala po akong handa. Welcome back to us. To us. Yan. Welcome back to us. Yan. Hindi sila yung nawala, tayo. Oo nga. Grabe naman. Parang diniin agad natin yung mga sarili natin. Welcome back to you. Yan. Matagal ba tayo hindi nagkita? Matagal tayo hindi nagkita sa studio nating ito. Siyempre araw-araw tayo nagkikita sa bahay. Oo nga. Ay, hindi naman necessarily araw-araw. Kuya Chris, busy to. Marami itong Sabi ko na nga ba, alam ko na yan ang sasabihin ni Pads Albert. Sa kanya ibabalik yung kanyang schedule na punong-puno. Pareho lang tayong busy. Hindi pa pwedeng ganon. Iba yung level ng business natin. Hindi pa umabot yung business ko sa level ng Albert Garong. Hoy, teka lang Parang nagkakaroon ng dito Fake news announcement Disclaimer lang Hindi pa umaabot yung ganon na Pero naging busy nga. Totoo busy yun. Tayong lahat. Siyempre ng Pasko. And we are so glad na nakabalik na tayo. Tapos yun nga, welcome back to us kasi medyo natagalan tayo bago maglabas ng first episode of 2025. Tanda mo, Pads Chris, di ba? Ang ating unang episode ay first week of January 2021. Ay, ganun ba? Oo. Nakalimutan ko na nga. Yung ating first official episode, tanda mo yung title? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yes, so yung pero mga bago dyan, bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin magawa? Ilang taon na. Pinapatunayan lang yan na life is a journey. It is a pilgrimage. A pilgrimage. So, hindi natin na may mahaba ang mga bagay-bagay at not everything goes according to plan. Tsaka teka, bakit mo naman nasabing hindi pa natin nagawa? Bumait naman siguro tayo kahit papano na-achieve. Yung gusto kong bumait para hindi ko magawa is actually about New Year goals. Diba? Yun yung episode ni parang mga actually, parang ilang beses na tayo nag-episode din ng mga New Year resolutions. Nababanggit lang. Pero yun yung ating episode na talagang yun ang focus. Yung, how to maintain resolution. Anniversary pala natin. So, actually, so this is actually a welcome to Padscast Year 5. Wow. Kasi Year 5 na tayo. 2021 yung Year 1. 425. So this is the start of our 5th year in the Padscast. Woo! Congrats. Ang layo na ng narating. Imagine sa tulong ng Diyos at lahat ng mga nakikinig sa atin. Lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nag-pray, nag-aambag in many ways. Like may isa tayong listener na nag-share ng mga possible topics. Nagsulat talaga siya ng outlines for us. So hindi ko pa yung nadi-discuss with you. Pero nakakatuwa lang na yung nag-initiate siya na, Father, I am a writer, ganyan. I can give you an outline of a program, ganun, for the... Ayan. So pag-usapan natin. Po namin yan. Kasi ako na-appreciate ko kasi it shows the enthusiasm that you have for our show. Imagine niyo yun. Tapos may natanggap din akong kanina, may nag-letter dun sa...
sa akin na, Father, na naubos ko na po yung podcast episodes. So, nagpapasalamat lang siya. Oo. Na grabe, Father, salamat po. At sana hindi kayo magtumigil. Hindi tumigil sa pagsasalita si Paz Albert. Sigurado naman ako na hindi ako titigil sa pagsasalita. Oo. Pero yun dito sa podcast, di ba? So we're so blessed na from the gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Episode 1. Imagine. We are now Layo na. 120th ata to if I'm not mistaken. Official full episodes. Tapos meron pa tayong mga bonus episodes in between. So, Ganyan. salamat po sa pagsama nyo sa journey namin sa 5 years na ito. Imagine, year 5. Parang ngayon lang nagsisink in sa akin yung magsa-start na tayo ng 5th year. Akala ko nagsisink in na tumatanda na tayo eh. I don't feel like Wow. that. So, Oo nga eh. Sabi ko nga kanina bago kami mag-start, laging fresh. yeah. Fresh look si Paz Albert. Laging parang bagong ligo. Tapos sabi niya, it's a gift. It's a gift, you know. Grabe. Everyone is blessed with that. Saan ba nakukuha yung gift Tight na yan? pores. Wow. Actually, hindi ko alam. Hindi, ano lang yan. Sa lighting lang yan, Pad. Tingnan mo, ikaw rin fresh ka kaya tingnan sa podcast. Hindi mo pag nakita ka nila in person. Wow. Nakita na nila ako in person. Mukhang hindi nila nagustuhan yung nakita nila. Hindi, biro lang. O sige, ano bang topic natin ngayon? Ano pag-usapan natin? Nagmamadali ka, sir. Hindi naman. Hindi naman. This is just a New Year episode kasi nga ito yung ating first episode of 2025. We wanna first also discuss about this year. It's Jubilee. Although nadaanan na natin yan. And actually, I also wanna put out a more in-depth tarang Jubilee FAQs episode. Kasi maraming mga tanong naman na, Father, ano ba yung indulgence? Bakit ganun? Ano Kinakabahan na yata ako sa mga tanong hindi na yan. Hindi iba naman, Father. Anong pinagkaiba ng Jubilee sa ibang taon? Parang pareho lang naman. Oo. Ganyan. So, we will do a more in-depth episode to dive into those Jubilee matters. Pero pag-uusapan din natin yung basics of what the Jubilee year is and what to look forward to. Pero bago natin tuluyang iwan ng 2024, Pads Chris, baka pwede ko munang tanungin ka, how was 2024 for you? How kind was 2024 to you? Naging mabait ba siya sa'yo? Minsan hindi. Minsan lang. Pero minsan mabait din naman. No? Siyempre, real talk lang tayo, di ba? So, lahat naman tayo nakaka-experience ng ups and downs. Hindi naman tayo real talk, ha? Sige nga. So anong highlights and lowlights of your year? Hala, hindi ko na yata maalala. Alam niyo yung mga ginawa ko kasi kahapon, hindi ko na maalala. Tapos ipaparemind pa sa akin ni Paz Albert yung last year. Wala ka, magpatingin ka na. Alam naman niya na may amnesia ako eh. Short-term memory loss. Oo nga eh. So sa akin marami nangyari nung 2024 na blessing din sa akin. Yeah. Sasabihin ko na ba? Ano yun? Ano ba yun? Hindi, wala akong sasabihin. Hindi, halimbawa mga blessings, yung mga nakilalang mga bagong tao, yung mga na-attenda ng mga seminar na para sa akin nakapag-enrich sa akin. Personal enrichment para rin sa ministry. Oo. Nag-attend ka pa ng seminar? Ano yun? Hindi lang halata. Basta sa mga bundok-bundoking mga lugar. Hindi. Hindi, anong topic siya? Ano ba siya? Formation. Formation, how to accompany, halimbawa, yung mga co-priests in difficult situations. Wow. Yung mga ganun. Kaya pala ka nakakadikit sa akin. No? Hindi, ina-accompany kasi kita. Ako pala yung practical mo. Ako pala yung priest in difficult Hindi, situation. basta yung mga ganon, yung mga magagamit sa mga ministry. Tsaka yung mga ibang bagay. Tapos naging challenging din kasi yung 2024, may mga nagkasakit kasi rin sa family namin eh. Kaya kinailangan kong i-accompany rin sila, hindi lang yung mga tao dito, kundi yung mga family members naman halimbawa sa hospital, tsaka yung healing nila pag uwi sa bahay. Kasi previous years, ang nasasamahan ko kasi yung mga members natin na nagkasakit. Yung mga pari rin, mga brothers din natin na nagkasakit dito nung superior pa ako. Pero later on, nakita ko na useful din pala yung mga ganong experiences kahit mahirap siya. Kasi, halimbawa, nagkaroon ng sickness sa family, mas alam mo na kung ano yung gagawin. So, ganun so na-apply mo yung mga dito sa inyong pamilya. Yung mga ganon. So, yung ganong bagay. Parang nung may sakit kami, Father Chris, si Koy Superior, parang namaltrato kami ng husto. Grabe ha. Namaltrato pa sa lagay na yan.
Ikaw loko si Maria, nagka-COVID Teka kami, muna. di ba? Teka muna. Hayaan ko sila mag-judge. Ito po ba yung itsura ng namaltrato? Sorry, nasa audio lang yung mga listeners nating iba. Di ba mukha po akong abuse? Mistreated. Urchin. Para napabayaan. Oo. Saan? Mukha neglected. Sa kusina. Grabe ka naman. So yun, in general, so yun yung aking 2024. Galing. So Oo pero nga, in general naman, kahit sabi ko na may mga sabi nating mga low points o kaya mga negative experiences, in general naman is blessed ako doon sa last year. So yung experience ko. That's good. No? Buti ka pa. Grabe ka naman. Eto, maraming blessing. O sige, ikaw magkwento. Alam ko na maraming nangyari sa'yo. Hindi, ako, masaya lang ako. Maraming highlights. Meron ding challenges. Tapos para magkakasama sila, yung two sides of the same coin. Oo. Yeah. Kanyari, last year, I also wanna do an episode on this, no? Na ikukwento namin yung kwento ng aming latest initiative, ng ating latest initiative. Yung iba yung aming coffee ministry na dati ay every events lang. Kunyari may recollection, yung simbang gabi. Ganyan. So, unexpectedly, without planning to, without even imagining, some things happened and moved and we now have a coffee shop dun sa Cafe ni Maria sa Pasay, sa Our Lady of Sorrows. So, tsaka ko na yun ikakwento ng mas malalim. Tsaka balak natin, di ba, magre-record tayo doon. Oo, dapat nga doon tayo kaso kasi baka mangarag tayo masyado. Oo. Hindi, inaaral ko pa kasi nga nasa street, side talaga tayo ng street. So yung mga jeep, ganyan, yung mga busina, narinig talaga. Pero gagawin natin Promise yan At doon ko kwento yung, kasi alam niyo yung the story of how it happened and how it was built is on its own a grace-filled story. Pero low light din yung kasi nga yung bigla ka na lang nagkaroon ng ganun tapos mag-oversee. Kasi hindi naman, syempre hindi naman ako yung may-ari noon, hindi naman ako yung naglabas ng pera for that. Pero ako yung nag-oversee kasi ako naman yung may vision. Ako yung may understanding ng coffee. Recipe ko lahat yun nandun. So ako talaga yung nag-oversee nung with the help of the yung partners. process, Pero ako talaga yung pinaka nag-decide. Kasi nga ako naman yung talaga may sabi nga ng isang partner, Bert, tinutupod lang namin yung pangarap mo. So, syempre, para matupad yung pangarap, ako dapat yung syempre naman. Mag-effort ka rin ng pero doon. ako talaga yung, so grabe yung stress. So, ibig sabihin, last month ng December, dalawang coffee shop yung minamanage mo. Yeah. So, December 8 kami nag-open. And nag-open tayo dito ng ating traditional Simbang Gabi Cafe, The Good Press, no? On its third year already. So yung The Good Press, andito siya sa Makati. Sa tapat siya ng Sanctuary of St. Paul. Yeah. While yun namang Kapihan ni Maria, Kape ni Maria ay nando sa tapat naman ng Our Lady of Sorrows sa FB Harrison. Sa Pasay. Yan. And yung The Good Press is just an Simbang Gabi and events-based pop-up coffee shop. So hindi siya permanent. Samantalang si Kape ni Maria is a permanent coffee shop, but at the moment we are only open Friday afternoons to Sunday. So inaaral pa namin ng paano kami makapag-daily operations. Pero we're getting there. Actually nagsimula kami weekend lang eh. Tsaka nung simbang gabi, araw-araw. Simbang gabi, araw. So Kaya nakaka-stress actually. Very... Bilib nga ako sa kasipagan mo nung simbang gabi. Grabe. Hindi naman. To be fair, yung nandito kasi, yun din yung isa kong, yung simbang gabi natin na coffee shop, yung Good Press this year, parang everything locked into place. Na nakita ko yung 3 years, pangatlong taon na siya. So dahil pangatlong taon na, parang sanay na. Mas alam gamay na namin ka na. Yung mga, kati yung mga partner ko, yung mga junior na pinayagan mong tumulong sa akin. Maraming salamat. Kahit na in protest, kung pinayagan. Oo. Hindi kasi talagang parang, hindi na ako super na stress dito. Parang kinaloob na ng Diyos kasi yun. Pang third year na ni Pads Albert dito sa Sa Simbang Gabi sa Makati. Dito sa Makati. So parang without really expecting it. Pero things were quite, parang, it was already a machine na a well-oiled machine. Hindi naman well-oiled, marami pa ring hiccups. Pero more or less, hindi na ako na-stress. Katulad ng first 2 years, so talagang parang gabi-gabi, naglulupasay ako sa... Kaya nga eh. Tsaka napansin ko rin, mas
last month nung simbang gabi, mas nag-improve na rin yung arrangement Yun na yun. ng mga shops. Maganda na yung Tapos, tent natin. maganda yung Salamat tent. sa ating mga anonymous sponsors. They don't wanna be named. Oo. Pero yun yung mga tumulong sa atin magkaroon ng better setup. Mm-mm. Ganyan. So, yun. So, kasi nga, dahil kapalit naman nun yung stress ko dun sa Cafe ni Maria sa Pasay. Both in the construction and all of that. No, magandang kwento. Ayoko muna i-preempt. Pero sige. yun nga. Pag nandun na lang tayo. Oo, yung lahat ng aking sleepless nights, lahat ng aking mga interior struggles. Wow. Buntik nang gumuho ang aking interior kaso. Talaga? mukhang kailangan mo na ng accompaniment ngayon. Tapos na. Na-survive ko naman na. Hindi. Pero may mga panahon noon na parang, Lord, ano ba naman itong pinasok Hindi, ko? nakita ko nga na very stressful. Kasi alam nyo, minsan meron akong gabi na pupunta ako sa coffee shop nyo. Tapos mag-hello ko sa'yo. Hindi ka na makausap. Kaya sabi, kawawa naman to. So, pagod Hindi na. naman. Siguro lang. Na-tsempohan mo lang. Oo. Yan. So, Tapos pinagbabato niya yung mga kape doon sa alam niyo, eksena sa temple ni Jesus. Biro lang. Gumawa ako ng whip. Ayun. Salamat din po na sa lahat ng mga kapadscast na nagpunta either sa Cafe ni Maria o sa The Good Press dito sa Makati. Salamat po. And to those who are asking, saan yan, Father, we wanna go. So I hope that, we can see each other. So ngayon sa Cafe ni Maria muna. Again, we're open. At the moment, as of this recording, we are open at Friday evenings, meaning 4 p.m. to 9 p.m. Mhm. And then Saturday and Sundays, we are also open. But maganda na mag-message kayo sa FB or sa Instagram ng Father Bruce para malaman nyo kung nandun ako. Kasi baka asahan nyo nandun palagi si Father Albert. Siyempre hindi po. Lalo na pag Sunday. Kasi Pero pag wala ka doon, meron namang meron tayong yung mga ibang partners and yung ating mga scholars nga na sila yung ating in-employ as parang junior baristas. So, yun nga. That's the thing I'm most proud of with Cafe ni Maria is that it benefits the church. It also benefits parang that sector, the underprivileged, in a way because you're able to give extra money to our scholars, Sa mga scholars. Our underprivileged senior high school and college students sa sinusuportahan ng Our Lady of Sorrows Foundation Incorporated. So sila ang unang natin. Kumbaga, first choice for employment dun sa Cafe ni Maria. And so far, dalawa na silang scholars na nag-work. Sana dumaki pa para mas marami tayong mabigyan ng tulong doon by employing them. Hindi lang naman allowance, pati yung skills training. Imagine, marunong silang magbarista. Pwede silang mag-apply sa bigger coffee shops if they want to. Sana hindi, no? Pero if they go that way, okay lang, di ba? That's part of the benefits that we offer. Yung service training, mga gano'n. So, ayan. Ayoko muna ikwento lahat kasi mauubos na yung kwento Pero ko. very good, maganda yung sinabi mo na na initiative na to. Oo. So we're finalizing lang yung mga documents saka yung mga payouts. So sana para mabigyan na namin yung portion ng parokya, yung portion ng St. Paul Seminary Foundation at yung iba pang mga allocations namin. So it's a social enterprise, meaning business pa rin siya, kumikita pa rin yung partners. Hindi ako kasama sa partners again. So hindi po ako kumikita dito para pumalinaw. Pero bago sila kumuha nung kita nila, may binibigay muna for the causes na it supports. Yun naman ang condition ko at nilinaw ko sa kanila na syempre gusto ko yung kumita pero hindi ito project ni Father Bruce kung wala siyang benefits to the seminary and to other important causes. Kailangan may ganun pala. So yung mga kape ni Father Bruce na pwedeng mainom sa Good Press, At yun, sa yun Cafe din ni yung Maria. nandun sa kape ni Maria. Yes. Okay. And they all are for the benefit of our mission and sa Cafe ni Maria, pati yung ating parish. Wow. Very good. Okay na. Thank you very much. This is the... Yun na yun. Teka muna, hindi ako papayag dyan kasi tungkol lang sa coffee shop yung pinag-usapan natin. Ano pa yung iba nangyari sa 2024 mo? Wala, nagbakasyon kami as a family sa States. Yes. I mean, lagay mo si first time namin na kompleto yung mga pamangkin.
halos kompleto yung family kasi ang di nakasama yung mga in-laws ng yung asawa ni kuya, asawa ni ate hindi na isama. Pero at least yung mga pamangkin, nandun sila lahat. So ang saya ng experience the first time nila mag-Disneyland, first time. Kasi nga doon nakatira yung mama ko tsaka yung kapatid ko. So yun, personal highlight of the year yun. Tsaka other than that, syempre Father Chris, kailangan din natin banggitin yung highlight ng podcast, di ba? Naalala mo nung March, nagkaroon tayo ng live episode. Ay, oo nga pala. Live 100. Ako, grabe Kuya Chris. Last year ba yun? Oo. Kita mo na nakalimutan ko na. Last year pala yun. Hala ka Kuya Chris. Akala ko 2 years ago pa yun. Hindi. Last year ating 100th episode ay doon natin ginanap. So, nag-live tayo, may mga guests, may potluck, di ba? Sa daming food, ang saya-saya. Oo. Sa dami ring tumulong na test for the technicals. Alam mo yung camera natin noon, state-of-the-art camera system. Nagulat nga ako doon sa sa arrangement ng di ba? O ng lahat eh. Akala ko mag-aano lang tayo, mag-zoom lang tayo, Zoom call. Akala ko nga simple lang, pero sabi ko ba't naging talaga siya, full-blown na production. So, kaya pagpasok ko doon sa hall, kinabahan nga ako di ba? Sabi ko hindi ko in-expect ganito pala to. Sabi ko sa kanya, pwede bang umatras? Hindi niya ako pinayagan kasi last minute daw. Siyempre, hindi kita mamayagan kasi ko yung co-host ko. Hindi naman ito podcast kung ako lang. Di ba? So, grabe rin yun. Very grace-filled. That was episode 100. And isa rin yun sa mga gusto kong i-work out this year na magkaroon tayo ng smaller events like that. For us. For podcast. Kahit sana, hindi naman 100 episode. Kahit hindi tayo yung main event. Oo. Pwedeng Ayan. Siya yung magsasuggest kasi siya yung nasa... Hindi, basta. Sana magkaroon tayo ng mga... Kasi ngayon, yung mga podcast na alam ko, yung isang podcast na sikat yung Cool Pals, mayroon na silang parang bar na doon sila nagre-record. So, pwede kang manood, pupunta ka doon. Tapos pag may mga schedule na nagre-record sila doon, ganon. So, gusto ko rin ma-achieve yun, yung mga medyo may live audience ng kaunti. Sa Araneta Coliseum. Ay, ganon. O kaya sa Quirino Grandstand. Nasa Reno po on. Hindi, pero yun, mga smaller events. Tingnan natin how we can make that happen. If you have suggestions, pwede rin po kayong mungkahi kung paano, kung paano natin gagawin. Tsaka kung saan pwedeng gawin, ganyan. No? Pwede tayong mag-campus tour. Campus tour! Akala mo kasi campus tour. Kumanda ka sa mga itatanong ng mga bata sa'yo, ha? Hindi kasi recently din, like yung SEEK Conference States, dahil big conference yun, parang ang daming Catholic podcast na doon sila nag-record. So, in-announce lang yung mga time slot. Tapos yung mga tao doon, pwede silang pumasok at makinig habang nag-record ng podcast ng podcast, yung mga iba-ibang Catholic. So, parang siyang meet and greet, but at the same time, live recording siya, ganyan. So, ang galing lang. Ang dami ng parang mutation ng pangit, no? Ang dami ng iterations ng format na pwede nating i-explore this year. Maganda yung mga idea mo. Ako, gusto ko yan. Kita nyo si Paz Albert, hindi lang siya sa kape, kundi sa creative juices. Marami siya na. Yun nga, kaso nauubos na tuyot. Malapit na matuyot ang yung balon. Yung creative juices. When the well runs dry na kailangan hukayin pa ng mas malalim yung balon. Baka nandun pa yung tubig. Gandang idea yan. No? Pag natuyo ang balon, humukay ng mas malalim. Ganda yan ha. Yan. Sige Pads, meron ka pang pahabol for 2024? Wala na muna. Yan. Kasi wala na ako maalala eh. Kinakabahan ako sa memory mo. Bakit ganyan? Sa bagay ako din naman. Hindi kasi ang dami kasi nangyari lalo na nitong itong previous weeks. Ang dami kasi nangyari. Lalo na nung simbang gabi. Si Father Chris ganyan-ganyan lang yan pero he is one of our counselors sa province, okay. diba? So, isa ka sa mga pinaka-stress sa amin kasi you're one of the, kumbaga, crew of the ship. Isa ka sa part of the captain of the ship. Tinutulungan lang natin yung ating superior. Yan. So, thank you very much, Pads Chris. Ito naman 2025. Meron ka bang, I don't know. Anong plano natin? What are natin? you looking forward to? Ikaw, ako,
Ano nilulook forward mo sa ano? Meron ka bang mga projects o kaya trips? Halimbawa, ganyan? Pilgrimages? I have a pilgrimage coming up. Hi. Wow. Sabihin nila, ano ba itong episode na puro plugging lang? Ikaw kasi nila mo agad sa pilgrimage. No? Pero sa September, late September, meron akong Healing Jubilee Pilgrimage. Healing Jubilee Marian Pilgrimage with J. Paul Hernandez of Feast Magnolia. So, nandun naman yung mga details sa IG ko. I-share ko rin yan every now and then. You can also inquire. Actually, meron ng ilang podcast friends na nag-sign up. Nag-sign up doon sa pilgrimage. So, thank you. Alam niyo maganda this year kasi nga Jubilee year, merong mga blessings, graces, indulgences involved if you are able to visit the Jubilee doors in Rome. So, 5 lang yun. Lahat sila nasa Rome. Pupuntahan niyo lahat yon? I don't think lahat. Oo. Kasi baka hindi kaya. Pero hindi naman requirement ba na mapuntahan mo lahat ng doors to lahat. fill the indulgence? Di ba isa lang? Oo. Ikaw naman eh. Na-stress tuloy ako. At saka ako. kung hindi naman kaya rin doon sa Rome, halimbawa yung mga Jubilee churches dito sa Philippines. Yeah, exactly. Oo. So, yan, napasok na natin Pads Chris eh. Daya mo eh. Hindi ka pa nagbibigay ng hopes for 2025 eh. Ini-interview ko dito si Pads Albert kaya nakikinig ako dito. Lulusot ka pa eh. Kala mo Hindi ka nakalimutan. What are you looking forward to this 2025? Ayan, Jubilee. Una, para sa akin, Year of Grace, syempre, pag sinabi nating Jubilee, di ba? Para sa akin, Year of Grace din kasi ngayon 2025, 10th anniversary ko rin sa priesthood din. Ay, oo nga! So, 10th anniversary ko. So, December, di ba? Hindi. July ako. July. Ayan na. July ako. Pero, anong date yun? July? 4. July 4. 4th of July. Independence Day. Doon ako sa US mag-anniversary. Napakahirap tandaan, di ba? So mga kapadscast, alam niyo na. Wala po akong handa. Yun lang ang Hindi, alam ko gagawin mo. Mag-anniversary concert. Grabe. Meron akong anniversary concert sa Carino Grandstand. Hindi, pero saya nun, Pads Chris. Hindi ko na-realize. Iniisip ko kasi kung paano ko siya isa-celebrate kasi syempre, gosh. alam naman natin na syempre hindi naman ganun kadali talaga magpare, di ba? Lalo na pag nag-strive ka na maging mabuting pare. Akala natin dati nung seminarista tayo na kailangan nating matapos tong studies natin, mapasa lahat ng subjects sa theology, tas pare na. Pero mahirap pala. Mahirap. Parang totoo. Tsaka yun nga, yung the learnings never end. Yun, learnings. Ang galing. Tsaka kaya nga ako din naman ako mahilig mag-celebrate ng ganyan. Yung mag-party ka na ikaw yung center. So, hindi ko gusto yun. Pero, kunyari, sabi ko nga, if I reach 10 years, parang magpapa-event din ako na celebration. Not because of myself, but because my gosh, di mo naman maabot yun ng iba-iba kasi ibang tao. Yung way. Kasi yung iba, halimbawa, meron silang party talaga. Halimbawa, meron silang mass. Tapos merong party with family and friends. Yeah. Parang pasasalamat lang sa mga prayers tsaka pwede support. Rin naman, oo. Ganon. Tapos yung iba naman ng mga pari din na nag-celebrate ng anniversary nila, mas pinipili nila na halimbawa day of silence or days of silence halimbawa sa retreat. Actually, naisip ko rin yon. Pero, actually, oo. So, gusto ko rin gawin yon. Pero naman both. Pero siguro sa araw kasi ng ordination ko, gusto kong i-dedicate yung time for confession. Okay, kasi, alam na. Kasi nung na-ordain kasi ako noong 2015, rin siya, Extraordinary Jubilee of Mercy rin. Tapos, ang team ko kasi sa ordination ko is Mercy and Forgiveness. So gusto ko i-dedicate yung araw na yun na nagpapakumpisa lang buong araw. Magmimisa lang ako sa umaga tapos buong araw na ako Talaga, mercy and forgiveness. Nasaan? Oo. Ayun din yung kailangang i-workout din pa. Siyempre. Kailangan natin yan. Ang saya. Hindi, Pads, sige. Ayusin natin yan. Alam ko namang hindi ka mag-aayos sa sarili mo. Dapat pala hindi ko sinabi kay Pads Albert, delikado to eh. Anong hindi mo lang sinabi sa akin? Hindi, okay sinabi lang. mo sa kanilang lahat. Actually, malilimutan niya na to Hindi. sa isang linggo. Hindi ko to papayagan. May gagawa natin to ng paraan. It's worth celebrating. Magtatago na lang ako Pero gusto ko yun, yung magkukumpisal ka lang buong araw. Yun pero syempre, pwede naman tayong mag-gathering in another day.
Ano? Huwag ka mag-alala. Kinakabahan na yata tuloy ako dito. Hindi naman. Huwag ka mag-alala. So yun yung nilulook forward ko sa 2025. Magpapa-reserve po ako sa Mall of Asia grounds. Ano yan? Anniversary concert. Ano yan? E-heads? So, paki-invite na lang yung e-heads do sa ano. Oh my God, ang mahal naman ang demand mo. Concert nga lang ng ticket nila, hindi natin ma-afford. Sila pa mismo. Nandun lang sa labas. Tsaka gusto ko yung Priestley anniversary. Erase yung tutugtog. Sila yung tutugtog ng Gloria at Santo, di ba? Mga ganung version. Ang saya. Oo nga. Oh my gosh. Na-excite na ako. Kasi 10th year mo pa. Kinabahan ako nung sinasabi mo na excited. Sige, ikaw naman, ano pa? So, Pods Chris, sabi nga natin, special yung year na to, 2025. Kasi 10th anniversary mo. Hindi kasi Jubilee Year of Hope. Oo. Diba? Nagkataon, ang ganda nung sa'yo, no, yung anniversary mo, nag-start ka Jubilee of Mercy. Oo nga eh. So, ano ka? You're a Jubilee priest. Jubilarian. So ano ba ang Jubilee, Pods Chris? In a very simple terms. Masasabi natin pag sinabi kasing Jubilee, yan eh, ancient tradition. Ibig sabihin matagal na natin ginagawa. Bilang mga Katoliko na pinoproclaim ng Santo Papa every 25 years. Yes. Yun lang. Yun yung ordinary Jubilee. Ordinary Jubilee. Pero pwede siya cycle ng 25 years. 25 years. Pero pwede siya mag-proclaim ng halimbawa every year, pero extraordinary Jubilee yung tawag. So yung sinimulan mo, 2015, extraordinary Jubilee. Yeah. Kasi hindi siya pasok sa 25-year cycle. Oo, yun. So, nagsimula ito ng 1300, diba? Nag-research si Paz Albert. Hindi. Tama. 1300s. Yeah, pero dati, siya, parang lumiit na yung cycle. Dati nga 50 years, ngayon 25 years. So yun yung ordinary Jubilee. Ordinary Jubilee. So, ano ba yung, di ba, tapos based siya sa Bible, di ba, sa Leviticus 25. Ganyan. Every tapos, 25 pero years. yun, hindi siya yung 25, every 70 years siya doon eh. Mm-mm. Pero yung practices noon is, di ba, yung mga wala ng utang, hindi magtatanim, you will let the land rest. Wala nang alipin, they will be free. Yun yung Jewish practice kasi nila eh. Every 50 years naman yun sa kanila. Pero syempre, hindi natin ginagawa yun. Diba? Hindi natin ginagawa yun, wala namang alipin. Tsaka hindi naman nabubura yung mga utang natin, diba? Sayang. Grabe. Pero we carried out yung practice na halimbawa, freeing captives. Pero in a sense, halimbawa, saan ba tayo captive? Saan ba natin kailangang palayain yung sarili natin? O saan bang mga pagkakautang yung kailangang patawarin? Or kalimutan, yung mga ganong bagay. Baka hindi forgiveness of financial debt, pero emotional debt. Yung mga ganon. Nanakit sa'yo. Yung mga tema. O yung mga sinaktan mo, humingi ka na ng tawa. Ba't ka sa akin nakatingin ng mga sinaktan? Ikaw kausap ko eh. Grabe ka naman. So the spirit is the same. A year of renewal, of mercy and forgiveness, a year of hope. Kasi nga para siyang fresh start. No? Imagine mo na lalo na nung sa Jewish practice, literal siyang fresh start. Literal siyang fresh start sa'yo. Kasi mabubura yung nga. Kung may utang ka, mabubura. Kung alipin ka, mapapalaya ka. Kung umalis ka sa bayan mo, babalik ka. Di ba? Mga ganun. So, para talaga siyang reset. Ang ganda ng cycle na inumpisahan kasi nila eh. So, sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho ka. Tapos, syempre, along the way, may mga nagagawa kang mga pagkakamali na yun. Pero pagdating ng Jubilee year, parang pinapatawad lahat eh. Parang taon ng grasya kung saan yun. Inire-evaluate mo rin yung buhay mo. Bilang tao, tsaka bilang mananampalataya din. Yeah. So, para siyang by doing these external practices noon, it creates also an internal renewal, internal freedom. Conversion of the heart. Pero yun nga, hindi pa rin nawawala yung part na yun. That for the Catholic Church today, yun yung maintain natin, yung internal fruits of what a Jubilee should bring. Yun nga, ang isang unang bunga niyan ay pag-asa o hope, which is the theme of this year. The theme of this year. So, Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. We acknowledge that we are on a journey.
But it's a journey filled with hope, not fear. Kasi pag nasa journey ka, ibig sabihin, wala ka pa sa destination. Kumbaga, displaced ka pa kasi naglalakbay ka pa eh. Tama. Pero di ba pag displaced ka, puro takot, puro anxiety. Pero tayo, hindi. We are pilgrims of hope. Tsaka kasi kapag pilgrimage yung pupuntahan mo, yung journey mo kasi is hindi naman yan tourism. Yeah. Kasi kapag tourism, you are, tawag dito, focused dun sa yung experience. Tapos halimbawa, yung pagkuha siguro ng mga souvenirs, mga pictures, or pagkain. Iba't ibang, yung mga iba-ibang makakain sa mga different places along the way. Pero meron din naman gano'n na nangyayari talaga sa pilgrimages. Pero pilgrimages is much more deeper, di ba? Kasi it's a journey of faith. So hindi lang siya basta na tourism nga na andun ka lang para makakita ng mga bagong bagay o kaya makakita ng mga tawag ba dito, mga magaganda mga views, ganyan. Or to learn another language, but it's a journey of faith kung saan naglalakbay ka para to search your meaning, to find meaning in your life, at saka especially to find God again sa buhay mo. Yeah, ang galing. So, yun nga, sa atin din, it's a time of hope na ibig sabihin, baka kasi the past years have been unkind to you, medyo na devastating. So, it's a reminder that you can start again. Anyone can start again, anytime, with the Lord's grace. So, naglalakbay ka pa rin. So, ibig sabihin, wala ka pa sa ending, pwede po magbago yung journey mo to something better. Yan. Bakit, Pads Chris? Parang natatawa ka. Hindi, wala naman. Naalala ko lang yung pilgrimage na sinabi mo kanina. Sa magandang chance or opportunity para sa'yo, as guide siguro, pero most especially siguro pati doon sa mga pilgrims na kasama mo pa sa Albert, Yeah, oo naman. Yung pilgrimage namin sa sa Europe. Ayan, sana makasama. Sama ka kaya? Yun na lang 10th year mo. Oo nga eh. Actually mag-offer ako, baka kailangan mong taga-bitbit ng maleta. Pwede naman, walang problema. Ako, kung manalo ako sa loto, isasama kita. Joke lang. Hindi naman tumataya. So maganda yun. Hindi, magandang opportunity talaga yung pilgrimage na yun. Lalo na sa'yo, may experience ka na, di ba? Before. Sa Holy Land. Pilgrimage na rin. Kasi reminder din na yung journey natin is we're not alone in our journey. Kung hindi, may mga kasama talaga tayo. Yes, I love that. That this is a journey of the church. Iba yung is yung logo niya ay maraming tao na naglalakbay. So, sama-sama. Dito sa pang-isahan lang. And speaking of that, I think one of the things I want to point out, again, we will do naman a more in-depth episode on the Jubilee. Pero maganda yung i-remind sa lahat na itong Jubilee na to is para sa lahat, para sa buong simbahan at para sa mundo. Yun. Kasi si Pope Francis, di ba, sabi niya, this Jubilee is a Jubilee of hope because he wants to offer parang a tangible proof of hope. Ayun. That is sinabi. In the church. Ang gusto kong i-point out dito is that as a church, the Jubilee is also a missionary event. It's parang, di ba, the Jubilee is like the chance of the church to put her best foot forward. Kasi it's a jubilant time, masaya, it's all about hope. You wanna remind everyone, lahat ng pagod, hindi lang yung mga Katoliko, lahat ng pagod na, lahat ng sawa na, lahat ng nauubusan na may pag-asa at pwede tayong magpatuloy dahil hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. So, yan. Diba? Amen. Tama. Maganda siyang isigaw natin. No? Sana yung Jubilee, hindi lang siya maging internal celebration natin na it won't be a time to just preach to the choirs, kumbaga. But we can really use this opportunity to bring the church to more people. Tama, magkaroon ng mga concrete ways of helping people. Yeah, kagaya nung sabi mo kayo, gusto mo pakumpisal buong araw. That's a very concrete way of a Jubilee activity. No? May invite mo, hindi lang yung mga nasa simbahan na, yung mga buwan-buwan mag-umpisal o yung linggo-linggo mag-umpisal. Pero yung mga 20, 30, 40, 50 years nang din na mag-umpisal na
ito na. Pinapaalala lang namin na ang tatanggap lang sa inyong pagbabalik ay pag-asa at awa ng Diyos. So, huwag po kayong matakot. Kanina nung binanggit mo yung word na tangible, naalala ko yung sinulat nyo dun sa Bull of Indiction, yung document ng proclamation ng Jubilee Year. Kasi nabanggit ni Paz Albert, ang nakalagay dun is to be tangible signs of hope. Oo. Yeah. Tapos yung panawagan ni Pope Francis na dahil yung mga nakaraang taon is marked ng mga gera, lalong-lalo na sa Russia, sa Ukraine, tsaka sa mga ibang mga lugar. Yung panawagan niya sa mga bansa na instead na of using our resources, especially financial resources sa pagbili ng mga armas, gamitin na lang yun sa pagbili ng pagkain at pagtulong doon sa mga mahihirap na mga communities, mga bansa. So that's another way of being tangible signs of hope. Yeah, no. Maganda rin yung pinoint out na this is also a time to parang a spiritual renewal after the pandemic. Na yung talagang we are a few years away from that na. So baka ito na yung chance talaga to have a spiritual resolution from all the things that happened in 2020 and the pandemic time na actually ngayon pag ini-imagine ko parang na lang siyang malayong nightmare. Parang malayong alaala. Oo, na hindi mo ma-imagine na pinagdaanan natin yun. No? Na imagine na lagpasan natin. Oo. Nagkulong tayo lahat sa bahay. Pero alam mo, sa ibang family, hindi nila yung makakalimutan kasi nawalan sila ng loved ones. True. Oo. Traumatic experience sa kanila yun. Yun na nga. So parang itong Jubilee nito that comes about 5 years after all that really happened. No, it's also a time to really spiritually renew ourselves from all those things na nangyari nung pandemic, diba? Na I'm sure dala pa rin ng marami sa atin. Hindi pa rin tayo naka-move on from that. And yun nga, speaking of the tangible things, maganda rin kasi nga sa simbahan ngayon, marami tayo ngayong tangible activities like yung mga pilgrimages. Yan, oo. Marami ngayong mga pagganap sa mga parokya. Meron tayong mga Jubilee churches. No? Again, we wanna do a separate episode. Separate na lang episode. Oo. Kasi doon natin yung gagawin sa ating simbahan, sa parokya na is also a Jubilee church. Oo. At bawat Jubilee church kasi is nakadedicate sa isang specific na cause or may sector. Or sector. So sa atin, it's for people deprived of liberty. Or PDLs. So hindi na po preso ang tawag sa kanila o ano ba ang tawag yung mga bilanggo. Mga bilanggo, oo. Yeah, pero yung mga tao na deprived of liberty. PDL. So, yun yung sector ng parokya namin sa Pasay. At nakakatuwa kasi dahil nga palagi ako nasa Pasay ngayon, so medyo aware ako sa mga nangyayari. So, ang galing lang kasi nga marami silang activities geared toward helping our fellow brothers and sisters in prison. Marami din sila mga prison awareness campaigns. Maganda yan. Siguro makakagawa rin tayo ng episode niyan in the future. Actually, nagkataon lang din na yung last episode natin ng 2024 was with one of the chaplains of the Jesuit prison ministry na si Father Junji. No? So maraming natuwa doon sa episode na yon. At nakakatuwa din na yun, nagtutugma-tugma. So, sinasabi ko lang is that if you wonder, ano yung sinasabi nila Father na tangible ganyan? Tingnan niyo po sa mga parokya niyo. Tingnan niyo po sa mga bulletin ng simbahan, sa mga Facebook page. Kasi ang daming ganap. Ang daming nangyayari ngayon. Oo nga parang kulang lang talaga siya sa parang promotion or sa Hindi kasi meron naman. pa lang naman. Meron naman pero yun nga lang. Siguro yun. Kailangan mag-effort din tayo para alamin sa sarili natin kung ano yung mga activities sa mga parokya po natin. Kunyari yung simpleng mag-pilgrimage kayo dun sa mga Jubilee Church, masaya yan. Oo. So pwede kayong magsama ng mga tao na hindi na nagsisimba. Actually, baka nga may program din sila sa parokya eh. Oo nga, meron yan. Marami yan. So, I mean, maraming chance kayo ngayon to bring people into the church, no? Kasi, like, kunyari, a pilgrimage, it's a fun activity. Di ba? Marami nga dyan, pag Lent, di ba, nabibisita iglesia kayo. Pero nagpo-food trip lang naman kayo. I mean, it's a fun thing to do. And I don't mind that if that means, you can bring more people, lalo na nga yung mga those who have left the church or are no longer practicing their faith. Katoliko na lang sa binyag at sa libing at sa kasal, di ba? Na chance na natin to involve them again, to bring them in, to let them experience again church in its
beautiful light ngayong Jubilee of Hope. Yan, maganda ring i-project. Halimbawa, as a family, anong plano nyong gawin ngayong Jubilee year? Or as a company or as a group of friends? Exactly. So, diba? Ang daming tools, ang daming opportunities that this entire year will give us to renew our faith and to renew the faith of others. Again, lalo na yung mga lapsed Catholics nating friends, no? The people who we need to re-evangelize. To bring them back. At saka yung tayo din. Tayo din to re-evangelize ourselves. No, kasi nga hindi naman tayo perfect. Sabi nga ni Pads Chris, hindi pa rin tayo bumabait. Bumait naman yun. May mention ko lang yung nabanggit ni Pads Albert kanina yung aspect ng fun. Diba? Kanina sinabi mo ng fun. Para sa akin din kasi yung work of evangelization, it can also be fun. Kasi hindi naman natin porke sasabihin na activity sa simbahan, serious yan lagi, o kaya yun talaga, or hindi masaya. Pero evangelization is actually fun, lalo na pag gusto natin yung ginagawa natin. Yeah. So halimbawa, kayong magkakaibigan, ayun nga, tayo, barkada, anong pwede natin gawin ngayong Jubilee year na pwede nating i-dedicate dito sa time of grace na to, di ba? Na para sa atin magkakasama is enjoyable para sa atin, pero at the same time, nakakatulong din tayo sa iba. Yeah. Yan. Or yung look for worthy causes. Marami din ngayon mga, doon nga sa parish, meron silang meron silang drive to give Bibles to the people in the prisons, in the PDLs. Dapat pala meron din tayo. So maraming ganyan. Hindi, sa parokya natin yun. So atin yun, no? Sa atin. So maraming ganitong opportunities ngayon that will, it's just in the air, looming around you. So many ways to be a blessing to others and to bless yourselves along the way by participating, by being generous. And it's an entire year of this. So it's very exciting. Kasi excited ni Father Chris. At sa kanyang 4th of July. Grabe ka. Tama na yan. Cut na yan. Ay nako. Ako talaga. Gagawa na talaga natin. Papa-edit ko to kay Pads Albert. Sa'yo, pakikat yung sinabi ko na ganito. Hindi, biro lang. Ikaw naman. Para pilahan ka. Ayaw mo nun. Teka muna, baka July 8 na nandun pa rin ako. Hindi ako makaalis sa confessional. Sa'yo, nasa na yun, hindi na nakabalik. Wag kang ganyan. Oo nga Diyan naging santo si St. John Mary Vianney. Oo nga. Ayaw mo ba? Oo. Kasamahan kita dyan. No? Gusto ko yan. No? Parang confession marathon. Gusto ko yan. Saya. Okay. Nag-planning sa episode. So yun lang naman, Pads, kasi meron ka bang gustong ihabol? Any closing insights? Yun na lang. Para sa akin, magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos kasi yan, panibagong taon para sa atin, panibagong opportunities para bumait, para magbago, at ayun, para tumulong din sa kapwa. Yes. So yun din. Ako din, gusto ko lang i-excite tayong lahat. No? Na remind natin na there are very real, tangible, and available reasons for us to renew hope this year. So we are looking forward to the many ways that we can come together, work together, see each other, and use maybe this podcast platform or many other ways that we can give hope to each other this Jubilee of Hope. So yan lang naman, Pads Chris. Thank you very much. Maraming salamat for sharing to us the big news of your 10th anniversary. So sana sa susunod meron din tayong episode nga doon sa coffee shop na nabanggit na kanina. Huwag kang mag-alala. And doon i-interviewin mo ako. Sige. Kasi hindi pa niya ako in-invite doon kaya hindi ako pumupunta. Pumbihira. Hindi pa po ako na-invite. Inintay ko yung soft opening Bukas na pala. Bukas na? So yan, maraming salamat po ulit sa lahat ng nakinig at umabot hanggang dulo. I hope that you had a wonderful time listening to us, laughing with us. And if you enjoyed this, if it gave you any kind of benefit, please support us by number one, of course, supporting our sponsor, St. Paul's. Lahat po ng tulong nyo, every time you visit our stores and buy our products, it's not a business, it's a mission. So it's supporting the mission of the priests and brothers of the Society of St. Paul. We also like to invite you to like and follow our pages on Facebook, Spotify, TikTok, and Instagram sa Father Bruce. So by liking and sharing our content, we are able to reach more people.
So sana kahit dun lang maasahan namin kayo. And if possible also, please leave us a review dun sa ating mga pages sa Facebook at saka sa Spotify. Para again, to influence the algorithms to share the podcast to many other people in their own feeds. So maraming salamat, Pads Chris. Thank you rin sa See you iyo. again soon kahit napaka-busy. Sana soon, oh. Hindi. Based sa mga kinuwento niya kanina, talagang halatang siya yung busy si Pads Pareho Albert. na nga lang. Oh, yan. Maraming salamat muli po. Ako si Pads Albert. Ako naman po si Pads Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And may God bless us all.